Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Nicole Lee, ang inyong tagapag-ulat sa araw na ito. Ang aking tatalakayin ay ang dalawang isipin. Ang kwento mo sa liksik mo at ang mga suliranin ko ginamit. Handa na ba kayong makinig, manood at matuto? Kung handa na kayo, ako'y magsisimulan. Ang aking unang tatalakayin ay ang ikwento mo sa liksik mo. May alam ba kayo sa iba't ibang uri ng teksto? May 6 na uri ng teksto. Ito ay ang tekstong informatibo, deskriptibo, persuasive, narratibo, argumentatibo, at tekstong procedural. Ang aking unang tekstong ibabahagi sa inyo ay ang tekstong informatibo. Ang tekstong informatibo ay nagtataglay na tiyak na impormasyon patungkol sa mga bagay, tao, lugar at pangyayari. Ang halimbawa nito ay ang agham, kasaysayan, paglalakbay, geografiya, kalawakan, panahon at iba pa. Ang pangalawa naman ay ang tekstong deskriptibo. Ang tekstong deskriptibo ay naglalarawan. Ito ay naglalaman ng mga impormasyon may kaugnay sa mga katangian ng tao, bagay, lugar at mga pangyayari na nasasaksihan ng mga tao sa paligid. Ang halimbawa ng tekstong deskriptibo ay ang tala-arawan, talambuhay, mga akdang pampanitikan, bolyentong panturismo, suring basa at saraysay. Mayroong dalawang uri ng deskriptibo, ang technical at empressionistiko. Ang deskripsyong technical ay naglalayon ito maglalarawan sa detalyadong pamamaraan. Ang halimbawa ay ang ngiting matipid ay bahagya lamang ang ginawang pagkibot ng bibig. Pangalawa naman ay ang deskripsyong empressionistiko. Ang deskripsyong empressionistiko naman ay naglalayon itong maglarawan ay sa pansariling pananaw o personal na saloobin. Ang halimbawa nito ay ang matamis na ngiti ay maaaring maghatid ng kasiyahan at maging simula na magandang pagkakaibigan. Mayroon din dalawang anyo ng tekstong deskriptibo, ang karaniwan o objektibo at ang masining o subjektibo. Ang karaniwan o objektibo ay isang paglalarawang hindi sangkot ang damdamin. Sa ganitong anyo, ang paglalarawan ay ayon sa nakikita ng mata. Ang halimbawa nito ay ang Pilipinas ay isa lamang sa bansang napapaligiran ng mga karagatan. Ang pangalawa naman ay ang masining o subjektibo, naman ay isang paglalarawang naglalaman ng damdamin at pananaw ng taong naglalarawan. Naglalayon itong pukawin ang dinidinig ng mambabasa. Ang halimbawa nito ay ang patuloy siya sa paglalakad ng sagsag habang pasan ang kanyang anak na maputla pa ang kulay sa isang papel. Ang pangatlo naman ay ang tekstong persuasive. Ang tekstong persuasive ay naglalayon itong manghikayat ng mga mamabasa o mga tagapakinig. Ang halimbawa nito ay ang script sa patalastas, propaganda sa eleksyon, flyers ng mga produkto, brochures na nanghihikayat at iba pa. Ang tekstong persuasive po ito ay isang mahalagang uri ng tekstong ginagamit sa radyo at telebisyon. Mayroong 3 paraan ng persuasive. Ang apelang etikal, emosyonal at kritikal. Ang apelang etikal ay ipinaalam ng may akda na dapat siyang pagkatiwalaan ng mga mamabasa dahil sapat ang kanyang kaalaman sa issue. Gumagamit siya ng mga sangguniang authoritative o ng mga idea ng mga eksperto. Ang pangalawa ay ang apelang emosyonal, ay kinakatok ng manunulat ang damdamin ng mga mamabasa. Gumagamit siya ng mga salitang parirala at pangungusap na nakakaantig sa damdamin. Ang pangatlo ay ang apelang logical naman ay gumagamit ang may akda ng argumento. Ang argumento ay binubuo ng batayan o premise at ng konklusyon. Ang batayan ng mga resulta ay obserbasyon. Ang konklusyon naman ay nagmumula sa obserbasyon. Ayon kay Aristotle, may 3 paraan ng panghikayat, ang ethos, pathos at logos. Ang ethos ay nag-iimpluwensya ng karakter at kredibilidad ng tagapagsalita, ang paniniwala ng mga tagapakinig. Sa ganitong paraan, kailangan nagtataglay ng sapat na kasanayan sa pamamahayag ang isang manunulat o tagapagsalita. Ang pathos naman
ay ang pag-apila sa damdamin ng mga tagapakinig. Ito marahil ang pinakamahalagang paraan upang makahikayat. Madaling naaakit ang isang tao kapag naantig ang kanyang damdamin kaugnay ng paksang tinatalakay. Pangatlo ay ang logos. Ang logos ang paraan ng paghikayat na umapila sa isip. Ang paglalahad ng sapat na katibayan kaugnay sa ng paksa ay labis na nakakapekto sa panghikayat. Ang pang-apat na teksto ay ang tekstong narrative. Ang tekstong ito ay tila nagkukwento patungkol sa tiyak na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang halimbawa ng tekstong naratibo ay ang nobela, maikling kwento, pabula, parabula at iba pang akdang fictional. Ang tekstong naratibo ay isang uri ng teksto na naglalahad ng at nagbibigay na tiyak na impormasyon. Maaaring ito ay hango sa tunay na karanasan ng manunulat o deteksyon at maaari din namang bunga ng malikhain at mayamang pag-isip ng maakdaw ang tinatawag na teksto. Tandaan na ang tekstong naratibo ay ang tekstong nagsasalaysay o nagkukwento. Kung gayon, unawain mabuti ang tekstong binabasa. Kung ang tekstong binasa ay naglalahad ng sanhi at bunga, nanghihikayat o naglalahad ng proseso, ito ay hindi maituturing na tekstong naratibo. At ang panlimang teksto ay ang tekstong argumentatibo. Ang tekstong argumentatibo ay ang naglalahad ng paniniwala, pagkukuro-kuro o pagbibigay ng pananaw patungkol sa isang mahalaga o maselang issue. Ang halimbawa ng tekstong argumentatibo ay ang editorial o mga artikulo sa pahayagan ng nagpapamalas ng mga katwiran hinggil sa napapanahong issue o usapin. Talumpati, debate at pandulaan. May tatlong bahagi ang tekstong argumentatibo: ang panimula, katawan at ang konklusyon. Ang panimula ay kailangang maging mapanghikayat sa paraang mahusay na mailahad ang pangkalahatang paksang tatalakayin at ang proposition. Ang proposition ay isang pahayag naglalaman ng isang opinyon na maaaring pagtalunan. Ang pangalawa ay ang katawan. Ang katawan naman ay lahat ng argumento ukol sa inihaing proposisyon ay kailangang organisadong maihanay sa katawan ng tekstong argumentatibo. Mahalagang may malawak na kaalaman ang manunulat ukol sa isang tinatalakay na sa gayon ay magtaglay ng bigat ang mga pangangatwiran. At ang pangatlo naman ay ang konklusyon. Sa bahaging ito, inilalatag ng sumulat ang kabuuan niyang pananaw ukol sa kanyang proposisyon. Kinakailangang matibay ang konklusyong binuo batay sa mga patunay na nabanggit sa katawan ng teksto. At mayroon din mga paraan ng pangangatwiran. Ang pagsusuri, pagtukoy sa mga sanhi, pabuod at pasaklaw. Ang pagsusuri ay ang paraang ito ay iniisa-isa mga bahagi ng paksa upang ang mga ito ay masuri ng husto. Ang pangalawa ay ang pagtukoy sa mga sanhi. Ito ay inuugat ang mga naging sanhi ng mga pangyayari. At ang pangatlo ay ang pabuod. Ang pabuod ay sinisimulan sa maliliit na patunay tungo sa paglalahad. At ang panghuli ay ang pasaklaw. Ang pasaklaw ay nagsisimula sa pangkalahatang katwiran, kaalaman at iisa-isahin ang mga mahalagang punto. Panghuling teksto ay ang tekstong procedural. Ang procedural, ito ay tumutukoy sa pamamaraan o hakbang ng pagsasagawa ng isang gawain at pag-iisa-isa ng mga pangyayari. Ang halimbawa ng tekstong procedural ay ang paraan ng pagluluto o recipe, panuto o instruction, panuntunan sa mga laro, rules for games at iba pa. Mayroong mga kaayusan sa paglalahad ng mga pagkakasunod-sunod ng gawain at maging ng mga pangyayari. Ang mga ito ay mahahati sa tatlong pangkat. Ito ay ang sequential, chronological at procedural. Ang una ay ang sequential. Tumutukoy ito sa serye o pagkakasunod-sunod ng mga bagay o gawaing magkakaugnay sa isa't isa. Ang pangalawa ay ang chronological. Ang chronological ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pahayag. Pangatlo naman ay procedural. Ito ay naghahati ng pangmatagalan o lasting kaalaman ukol sa mga bagay na kailangang isagawa o ganapin.
At doon na nagtatapos ang aking unang tinalakay. Sa pangalawa naman, ang mga suliraning tugunan natin. Sa araw-araw na ating pamumuhay, naharap tayo sa mga suliraning kailangan nating lutasin. At upang mabigyan natin ng lunas ang mga naturang suliranin, kailangan hanapan natin ito ng angkop na lunas. Ang mga suliranin sa pamamagitan ng paglilimi, angkop na proseso at lohikal na pagpapasya. Mayroong isang batayan upang malutas natin ang isang suliranin. Ang batayang ito ay ang batayang teoretiko. Ang isatihiyang ito ay nakabatay sa mga paniwala ni Matyuskin, 1973, na upang malutas ang anumang suliranin sa buhay, nararapat na magtalaga ng panahon upang mag-isip ng kritikal at magnilay. Ang batayang theoretic ito yung ginagamit na. O ito yung parang paniniwala nga po ni Matyuskin na mabisang paglutas ng isang suliranin. At yun lang po ang aking tatalakay sa pangalawa. Dahil ito pong pangalawang aking uulat ay mayroon po akong isang aktibidad pagkatapos nito. At yun lamang po. Maraming salamat.